Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ilipin na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Maghanap sa mga nawawalang sabungero, aarangkada na ngayong araw. Pasada Balita. Kaugnayan kay Charlie Atong Ang, maring itinanggi ni PCSO Chairman Reyes. Pasada Balita. Approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. sa ikalawang kwarter ng taon tumaas, VP Sara lumagpa. Pasada Balita. Naglalabas ang survey kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara, ikinababahala ng ilang mambabatas. Pasada Balita. Ang balitang pangkalakalan, debt payment ng Pilipinas tumaas. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, death toll sa pagbaha sa Texas, US of A patuloy na nadaragdagan. Search and rescue operation sa mga nawawalang biktima mas pinaigting. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala sasabak na sa National Bank Open sa Canada. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, masamang epekto ng labis na pag-inom ng tubig ating alamin. Pasada Balita. Sa balitang showbiz, abangan po yan mamaya, ihahatid ni Anton. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong maulang umaga ng Huwebes, ngayon po ay Hulyo 10, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipilang may todong lakas. DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita. Drew Nasino, John Ibanez. Pasada Balita. sa oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 na ng umaga, sa detalye nga po ng mga pumapasadang balita. Isasagawa na Pasada Balita. ngayong araw ang pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang labi ng mga nawawalang sabungero na pinaniniwalaang itinapon sa naturang lawa. Magsisimula ang operasyon mamayang alas 10 ng umaga sa Club Balay Isabel sa Talisay, Batangas. Magsasanib puwersa ang Department of Justice, Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group at Philippine Coast Guard upang tuluyan ang maresolba ang misteryo sa ilang taon ng pagkawala ng mga sabungero. Pasada Balita. Nakikita ng Malacanang ang pangangailangang magkaroon ng mas malalim at mas malawak pang investigasyon kaugnay sa kaso ng mga tinaguriang missing sabungero. Ito'y matapos lumabas sa intelligence report na posibleng may kaugnayan ang ilang personalidad na sangkot sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang ibinunyag mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na base sa natanggap nilang impormasyon, may posibilidad na konektado ang ilang individual na dating sangkot sa kampanya kontra ilegal na droga sa misteryosong pagkawala naman ng mga sabongero.
Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na portado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng insidente. Nilinaw naman ni Jose Castro na wala silang deklarasyong may guilty na sa pangyayari, subalit buuan niya ang paninindigan ni Pangulong Marcos na mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Pasada Balita. Nawagan naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na lumutang na ang sinumang may kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero at makipagtulungan sa kanila. Ipinaliwanag ng kalihim na mas mainam na lumantad ang mga maaring sangkot sa krimen ng mas maaga kaysa dumating ang panahon na kailangan ng imbestiga ng mga ito. Sinabi rin ni Secretary Remulla na marami nang nasangkot sa isabong dahil maraming pera ang nakapaloob at kalaunay hindi nila namamalayan na malaki na ang presyo ng kanilang tinatanggap na pera dahil may mga ipinapapatay na pala. Samantala tinawag naman ni Remulla na corporate killing ang nasabing krimen o sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero. Pasada Balita. Mariing itinanggi ni Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes ang mga akusasyon na nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito'y matapos kumpirmahin at ibunyag ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na si PCSO Chairman Reyes ang dating judge na sinasabing tumulong sa negosyanteng si Charlie Atong Ang sa mga kaso nito kaugnay sa missing sabongeros. Hinamon ni Chairman Reyes hamon ni Chairman Reyes kay Patidongan na tukuyin nito ang anumang kaso ni Ang na kanyang inareglo. Dagdag pa ng PCSO Chairman, handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad para patunayan na walang basihan ang mga paratang ni alias Totoy laban sa kanya. Pasada Balita. Ilinaw naman ng Department of Justice na hindi kinakailangang mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero para makapagsampa ng kasong murder laban sa mga sangkot sa kanilang pagkawala. Ayon kay Justice Spokesman, Assistant Secretary Miko Clavano, maaring umusad ang kaso kahit hindi ma-recover ang mga bangkay dahil sa prinsipyo ng corpus delicti o ang hindi paghahanap ng korte sa bangkay ng isang namatay na tao. Mabigat anyang paratang na may namatay sa mga nawawalang sabongero kahit wala pang katawan o ebidensya na lumulutang at kung matatagpuan ang katawan ng ilan sa mga nawawala, magsisilbi itong matibay pa ring ebidensya. Samantala, sinabi ni Ase Clavano na formal lang humingi ang kagawaran sa pamahalaan ng Japan o nagpasaklolo para sa planong paghahanap sa bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pasada Balita. Sa iba pang headlines, nakabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng taon matapos tumaas ang kanyang approval rating. Batay sa isinagawang survey ng Publicus Asia, sumirit sa 25% ang approval ng Pangulo mula 19% noong nakaraang quarter, habang bumaba naman ang kanyang disapproval rating sa 47% mula sa dating 57%. Sumadsad naman ang approval rating ni VP Sara sa 36% mula 42% noong naunang quarter at pumalo naman ang kanyang disapproval rating sa 42% mula sa dating 35%. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa mula nitong Hunyo 27 hanggang 30. Pasada Balita. Iginagalang naman ng Malacanang ang anumang sentimiento mula sa mga mamamayan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro ay kasunod ng June survey ng SWS na nagresulta sa 42% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa impeachment complaint o tutol sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Iginiit ng Palace official na walang kinalaman ang palasyo sa impeachment laban sa Vice Presidente. Hindi anya nais ni Pangulong Marcos na madamay ang administrasyon sa impeachment trial lalo't na sa kamay ng mga mambabatas ang paggulong nito.
Muli ring inihayag ni Jose Castro na walang political persecution na nagaganap sa kaso ng pangalawang Pangulo, lalo't nakita naman ng lahat ang mga dokumento na isiniwalat sa mga nakalipas na pagdinig. Binigyang din ng opisyal na kailanman ay hindi makikialam si Pangulong Marcos, matuloy man o hindi ang impeachment trial laban kay VP Sara. Pasada Balita. Sang-ayon naman ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat manalamin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tuwing sinasabi nito na tigilan na ang pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tama lamang na manalamin ng isang public official para masuri ang sarili kung siya ba ay nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lamang. Tulad anya ni Pangulong Marcos na puro trabaho ang inaatupag at alam ang kanyang direksyon. Dito anya makikita kung sino ang nagtatrabaho o nagbabakasyon lamang at hindi nag-aaksaya ng panahon para paglingkuran ang publiko. Pasada Balita. Iginit naman ang ilang mambabatas na hindi dapat iasa sa mga survey kung paano ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito naman ang inihayag ni Batangas Representative Jervin Luistro at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na kabilang sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Panel. Ito'y makarang lumabas ang resulta. Resulta nga ng survey ng social weather stations na 42% ng mga Pilipino ang kontra sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara, habang 32% ang pabor at 44% ang naniniwalang sinasadyang i-delay ng Senado ang paglilitis. Ayon kay Congresswoman Luistro, ang itinatakda ng konstitusyon ang dapat masunod dahil malinaw ang nakasaad dito na dapat magsagawa ng impeachment trial ang Senado bilang impeachment court. Para naman kay De Lima, hindi ito labanan ng surveys, ratings o kasikatan. Malinaw niya na nagkaroon ng dribbling at idinaan sa gawa-gawang technicalities ang impeachment, bagay na nakikitaan niya ng taong bayan. Pasada Balita. Ikinabahala naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang posibleng pag-dismiss ng Senate Impeachment Court sa impeachment case laban kay VP Sara sa formal na pag-convene ng 20th Congress. Reaksyon nito ni Congressman Tino sa pahayag ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na mistulang witch hunt ang impeachment laban sa Vice Presidente. Para sa kongresista, malinaw na nakapaloob sa konstitusyon na tungkulin ng Senado na simulan ang paglilitis forthwith at hindi magdebate kung ibabasura ito o hindi. Ikinalungkot din ni Congressman Tino na hindi pa man naipipresenta ang ebidensya. Nagbigay na agad ng hatol si Senator Zubiri dahil kapag sinabing witch hunt, walang basihan ang reklamo. Iginit ng kongresista na nakasisira ng kredibilidad ng isang senator judge ang magkomento kaugnay sa impeachment, lalo na ang pagbibigay ng prejudgment ng wala pang paglilitis. Pasada Balita. Nawagan naman si Kabataan Party List Representative Rene Co na dapat nang itigil ang mga senador ang delaying tactics sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng naging pahayag ni dating Senate President at ngayon Senador Juan Miguel Zubiri na witch hunt ang proseso ng impeachment case ng Vice Presidente. Ipinaliwanag ni Co na accountability, transparency at hindi persecution ang panawagan ng taong bayan sa paglilitis. Layunin anya nito na mabatid, malaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Una na rin sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na kanyang inagalang ang posisyon ni Senador Zubiri hinggil sa impeachment, pero bilang isa sa mga senator judges ay dapat itong maging patas, lalot na ayon naman sa saligang batas ang impeachment process. Pasada Balita. Tiwala ang Kamara na gagawin ng senator judges ang kanilang tungkulin sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasunod naman ito ng ilang komento mula mismo sa ilang mga senator judges kaugnay sa ibinabatong kaso laban sa pangalawang Pangulo.
Iginit ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante na seryosong usapin ang impeachment at hindi ito pang politika o tungkol sa personalidad kundi para sa accountability ng opisyal na nililitis. Ang posisyon po ng House of Representatives ay we want to assume na senator judges will maintain their impartiality, lalo-lalo na sa usapin at pagdinig ng impeachment trial, ng articles of impeachment. Inaasahan namin na yan ang gagawin at gagawin nila ang kanilang tungkulin na maging impartial at hindi sila maging bias sa proseso. Umaasa rin anya ang Kamara na handa ang panel of prosecutors sa oras na ipresenta na ang ebidensya sa nasabing impeachment trial. Inaasahan namin na pag nabigyan na ng pagkakataon na i-present ang pieces of evidence na handa na po ang panel of prosecutors gawin, ay makatanggip po nila to ng may bukas na pag-iisip. At pag umabot na po sa punto na kailangan nila pong magdesisyon, ay magdidesisyon po sila ayon sa merito, ayon sa ebidensyang nailatag, hindi ayon sa personal o pampolitikal na paniniwala. Kuwan po ang tinig ni House of Representatives spokesperson Princess Abante sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. O questionin naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang jurisdiksyon ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng sesyon ng 28th Congress. Ito ayon kay Senador de la Rosa ay dahil bago na ang komposisyon ng Senado sa 20th Congress, kaya't mahalaga na malaman kung sa tingin ng ibang mga senador ay may jurisdiction pa ang mga ito para magsagawa ng paglilitis sa impeachment case laban kay VP Sara na naihain sa 19th Congress. Naniniwalang mambabatas na wala ng jurisdiksyon ang Senado sa 20th Congress, pero kung mayoryaan niya ng mga senador ay nagsabing maaring tumawid sa 20th Congress, ang impeachment case ay susunod siya. You can expect me also to raise this question sa floor once the 20th Congress convenes. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanongin rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous previous Senate of the 19th Congress. So, ibig... Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pasada Balita. With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan, Diba? kabalitaktakan. Ang question ko lang naman kay Senator De La Rosa at saka doon sa ibang senador na kumukwestiyon sa legality, jurisdiction at yung pwede bang tumawid sa 20th Congress itong proseso. Wala po ba kayong staff na abogado? Wala po ba kayong konsultasyon na ginagawa sa mga legal luminaries? Yan. Dahil sila na po mismo ang nagsabi pwedeng tumawid. Pangalawa, jurisdiction po ng Senado ang impeachment trial. Tsaka nag-convene na sila. Tsaka nag-convene na sila eh. Tsaka siguro ang question doon, kung okay ba dahil may mga bagong tatawid. Tsaka wala naman sigurong masamang mag-question. Karapatin nila yan. Kaya lang, para igiit mo na at kumuha ka pa ng ibang basihan dahil kinwestiyon ng Kamara, kinwestiyon ng ganito. Pero kung pag-uusapan po natin ang legality, malinaw po na sinasabi, pati ng mga framers, tama ba yung term ko? Yung kabilang sa mga gumawa ng saligang batas, ang nagsasabing... Bumalangkas. Nang nagsasabing, pwede pong tumawid sa 20th Congress itong impeachment proceedings. Mismong yung... at nakasalig sa saligang batas mismong yan. yung bumalangkas ng probisyon ng impeachment na si dati pong Justice Adolf Ascuna. Ay nagsabing, pwede naman. Maging si, kung di ako nagkakamali, maging si dating Judge Rene Sarmiento. At si Antonio Carpio. Yun. At si dating COMELEC Chairman at dating framer din na si
Munsod. Yes, Christian Munsod. So, ang tanong na lang dyan, Senator De La Rosa, at sabi pang kumu-question sa legality at jurisdiction, ang tanong dyan is, wala po ba kayong kinukonsultang mga abogado? Nagtatanong lang din. Nagtatanong rin lang naman kami. Total, gusto nyo naman ng tanungan. So, tinatanong namin kayo, wala po ba kayong tinatanong ng mga legal expert o wala pa kayong legal team para sabihin sa inyo na, Sen, pwede. Sen, 1987 Constitution ba? unless hindi nyo igagalang ang jurisdiction ng Hawak nila. Baka konstitusyon. naman ibang konstitusyon hawak nila. Baka 1935. Grabe naman, Commonwealth era pa yun. Di ba? Sa atin lang, kung nagtatanong po kayo, Sen, kami pa rin po yung nagtatanong. Wala rin po ba kayong napagtatanong ang legal team ninyo o mga kaibigang legal luminary para masagot yung katanungan nyo na hindi na sa press con. Ika at hindi nga na ho sa briefing. kasabihan huwag mahihiyang magtanong. Kasabihan na ba ngayon yan? Alam ko, commercial yan eh. Maigi na magtanong kaysa isang Tsaka araw. wala namang bayad ang pagtatanong eh. Oo. Unless nagtanong ka sa abogadong Tama. humingi na sa iyo ng acceptance fee. Kasi pag binigyan mo na ng acceptance fee yan, kada tanong niya, may bayad. Ikaw na. Ay, nako. Sa iba pang tampok na balita, itinalaga ng Office of the Vice President si dating Trade Undersecretary Ruth Castelo bilang bagong tagapagsalita. Ayon kay spokesperson Castelo, siya mismo ang nagsumite ng kanyang aplikasyon para maging OVP spokesperson. Nagsilbi si spokesperson Castelo bilang Trade Undersecretary mula 2018 hanggang 2023. Nabatid na mula noong November 24 o 2024, bakante ang nasabing pwesto matapos i-terminate si Attorney Michael Powa. Pasada Balita. Sa mga nagtatanong po yung walang pasok, opo, totoo po, Marikina o levels, walang pasok today dahil sa lakas po ng pag-ulan, bunsod po yan ng habagat. All levels, public and private, Marikina, wala po kayong pasok. Maging sa lalawigan po ng Quezon, particular po sa bayan ng Patnanungan, all levels, public and private, ngayong pong araw po na yan, ngayong araw po na ito, hanggang bukas po, Hulyo 11. So ayan wala po kayong pasok, tulog na ho kayo at balik na ho sa Higaan. Higaan. At pananaginip. Oo. Yung mga nanay, balik na din sa pagluluto. Ayan. Ang kawawa lang dyan yung mga estudyanteng aral baon. Bakit? Naranasan ko yan. Alungkot ako pag walang pasok. Ay, oo nga naman. Baon eh. Walang baon. Maynila, may pasok ko kayo. May pasok. QC, may pasok. May pasok, QC. QC? May pasok o wala pang announcement? Wala pang announcement. Linawin mo Wala pang announcement. Mamaya biglang humabol yan. Pero sa Pagalitan ka. Maynila, may pasok kasi kanina may mga nakasabay ako, mga taga Maynila Pero abangan ho natin kung magkakaroon ng mga panibagong announcement. Lalo po kapag lumakas ang ulan at syempre, wag naman husanang bumaha pa. Lalo ho dyan sa bahagi po ng Las Piñas. May ilang lugar. Grabe yung sa Las Piñas, Maraming nagtatampo sa Las Piñas, Oo. Kasi yung may-ari ng kumpanya ng tubig, walang tumutulo sa kanilang mga gripo. Oo. Pero Las Piñas, daming tubig, Ay, ayun. Kaya ingat ho kayo, mga kababayan ho natin dyan po sa mga nabanggit po na lugar. Magbabalik po tayo para po sa mga karagdagang pang-anunsyo. Sigwada na po ng Pasada Balita bago tayo magtungo sa ilang pa pong mga detalye po ng mga balita. Ito, update lamang po sa lagay ng panahon nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isa sa dalawang low pressure area na una nang namataan sa labas ng bansa. Dalawa pala ito. Ang nasabing LPA ay pinakahuling namataan sa layong 535 kilometro, hilagang silangang bahagi ng Itbay at Batanes. Gayunman, nilinaw ng Pag-asa na maliit lamang ang tsansa na maging isang bagyo ang naturang sama ng panahon sa loob ng 24 oras. At kanina sa mga nagtatanong po, mga nadagdag po na listahan ng mga lugar na nagsuspende po ng klase dahil sa masamang panahon ay ang San Mateo, Rizal, all levels po ito, public and private, maging sa La Trinidad, Benguet, preschool to senior high school, public and private po. Ulitin po natin all levels sa San Mateo, Rizal, public and private,
habang preschool to senior high school naman, private and public sa La Trinidad, Benguet dahil po sa masamang panahon. Una na rin po nagkakansela na klase ang Marikina City at bayan po ng Patnanungan, Quezon. At manatili pong nakatutok sa DWICLU Channel 23 para po sa mga pinakabagong update tungkol sa mga suspension nga po ng klase ngayon pong araw ng Thursday. Pasada Balita. Oras po naganap ng alas 6:30 na ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, do you agree? Agree ka ba? Dito po sa atin pong pag-uusapan ang sektor po ng agrikultura. Nasa kabilang linya po natin ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated of PICAFI, si Ginoong Danilo Fausto, para po sa issue nga po ng, of course, ang ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos at kung natupad nga ba ang pangako ng Marcos administration. Alamin po natin mula kay Sir Danny. Sir Danny, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, sir. Magandang umaga, Drew at June. Thank you for having me. Salamat po, Sir Danny, sa inyo pong pagpapaunlak. Gagaya nga po na binabanggit namin, na tupad na nga ho ba ang mga pangako po ni Pangulong Marcos na, of course, yung sa sektor po ng agrikultura, sa mga magsasaka at syempre sa mga consumer din po. Ano ho sa tingin nyo, Sir Danny? In the process pa sila. Actually, yung iba, mag-uumpisa pa lang eh. Alam naman nila yung mga kailangan gawin na. At sana with the short 3 years to go pa, medyo maigsi na yung runway nila to take off. Kaya kailangan apurahin, increasing yung capacity ng DA to absorb and disperse the budget. Tapos apurahin yung mga specific areas na bigyan ng focus. Sinabi naman niya sa mga previous SONA niya, ano yung mga focus niya. Well, yung value chain, tibigyan ng food focus. security. Ginagawa nila niya, the food security, yung innovation, yung mga fertilizer, irrigation, seeds, and so on. So, ginagawa nila yon. Pero yung mga naging rice-centric lang tayo dahil political commodity yung rice. Sana makita natin yung ibang other product commodities, mga high-value crops, bigyan din talaga ng importansya. Coffee, kakao, kalamansi, durian, okra, yung mga yan, yung ating coconut, tingnan ng mabuti yung implementation at disbursement ng Coco Levy Fund. Marami naman yung pondo. Yung implementation lang, medyo baka kapos na sila, Hindi ko alam kung lahat ng iniisip nila at sinasabi matatapos. Danny? Bureaucracy. Danny, pasensya lang maputol kita with your indulgence po. So in short, hindi kayo kontento pa sa mga sinasagawang hakbang kaugnay dun sa pangako sa ikatlong SONA? Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Hindi sa kontento kasi hindi pwedeng overnight eh. Hindi naman pwedeng isang taon lang Alright. yan. So we have to understand their position. Government yan, may procurement process, may bureaucracy. Pero alam nila yung direksyon. Ang problema lang, kaya ba nilang gawin yung absorptive capacity, yung, alam mo, yung maraming meeting. Kailangan yung gawa na ng gawa eh. Tapos na yung planning stage, tapos na yung on-the-job training. Implementing na. Implementation na ngayon. Kapos na eh. 3 taon. Siguro, mga very short na yung runway to take off, no? Right. So, kailangan apurahin. Ang tingin kong may mga impact na gawin, tingnan yung mga high-value crops, tingnan yung implementation niya, tulungan yung ating kape, yung kakao, kalamansi, durian, okra, yung tubo. Yung mga yan, malaking potential. Magkaroon tayo ng mango district, pineapple district, meron kang banana district, para malapit yung mga produkto sa mga processing centers. Yan. But putting up the infrastructure, tsaka yung facility sa value process, sa value chain, matagal eh. Merong bureaucracy.
Yun ang problema. Hindi ko alam kung matatapos nila. Yan din naman ang sinasabi for the past 3 zonas. Ang problema, the first segment of the 3 years nila, si Presidente ang nakaupo, Secretary. 1.5 years pa lang si Secretary Laurel. So naghahabol siya. Yun ang ating kung lang dyan. Siguro sana yung susunod na administrasyon ituloy yung inumpisahan na take-off ng eroplano para makalipad. Sir Danny, ito po bang nakikita ninyong tutok sa bigas, lalo na ibaba po yung 20 pesos and at the same time, binabaan yung taripa sa imported rice at nagkakaroon din po ng MSRP, hindi lamang po sa bigas kundi sa mga produktong pagkain. Short term po ba itong maituturing or band-aid solution ba ito sa inyong tingin? O ano po ang dapat nating asahan sa mga nalalabing araw or taon ng Pangulo, lalo pat nakaamba ngayon yung ika-4 niyang SONA? Para sa akin, yung price control or curtailing the demand-supply system, kailangan short term lang. Pero kung ipopoliticize mo yung commodity, kasi pagka kinortail mo yung itaas, siyempre tatamaan yung ibaba, ano? So maaaring mabigyan mo ng murang produkto o bigas yung mga consumer. Paano yung farmer mabibili yung palay nila ng mura kasi para ma-afford? Sasabihin nila, binibili naman ng NFA ang NFA, pinakamalaki na, 2 to 3% ng total production. 20 million metric ton ang production natin, local production. Ang bibili ng NFA, nasa 500,000, 600,000 metric ton. Ano kaya, no? So, hindi maapektuhan yung the entire production. No? So, tatamaan maraming magsasaka. So, kailangan timplahin yun, ano? Balansehin. Oo, yun ang aking worry dyan. Alright. Sir Danny, masingit ko lang, baka makalimutan ko kasi. Dahil meron nga pong ipinatupad na 20% tariff ang US, kabilang na po dyan ang Pilipinas. May epekto ba ito sa atin? May epekto ba sa agri-sector? At kung meron man, ano yung mga partikular na sektor ang, let's say, mga produkto na posible pong tamaan nito? Sa agriculture, hindi masyado tayong apektado niyang tariff ng US dahil wala naman tayong export. Napakalaki ng ating food trade deficit. Wala naman tayong export. Ang ating export human manpower, yung ating OFW at saka BPO. Yan ang ating engine of growth. Hindi naman yung manufacturing or industries or agriculture. Wala tayong basically wala tayong export. Yun ang gusto nga nating tulungan, maiangat yung ating export at perhaps import substitution, yung mga ini-import natin, kung if we can produce it locally, hindi na tayo mag-i-import. Yan ang kwan. Kaya hindi tayo apektado masyado niyang tariff. So wala tayong dapat ikabahala sa ngayon, Sir Danny? Merong specific product like coconut products, no? Yan, coconut oil, yung in-export na sa America, seaweeds, yan ang mga ano. But karamihan wala tayong export because we have not developed our export potentials for our agricultural products. Yung nga sinasabi ko, yung ating high value crops na po pwede nating iangat yung kapasidad para makapag-export tayo. Okra, kalamansi, durian, yung mga ating mga produkto na masarap dito sa atin na wala sa Gimaras na napakatamis. Oo, yung mangga. Oo, yung mangga, pineapple, yan, banana. Kailangan i-develop, no? Walang masyadong tama doon sa agriculture. Ang tatamaan dyan, mga semiconductor, yung mga yan. Ibang alright. That's not the agricultural. No? So walang epekto masyado sa akin. We are the least affected by the MAGA policy ni Trump. Right. Sir Danny, ano po inaasahan nyo na tutumbukin o tatargetin at iaangat at ipagmamalaki ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na ulat sa bayan? Siyempre, politika yan. So meron ng benting bigas. Meron na. PBM.
kawawa naman yung farmer. Ang presyo ng palay ngayon nasa 9, 10 pesos per kilo. Paano ka mabubuhay doon? So kailangan iangat yan. Lagyan dapat ng floor price yung mga commodity, corn and especially corn and rice. May floor price na pagbili sa farmer. Ngayon, how do we now encourage traders to do that? Kung merong 20 pesos, paano mo ibebili ng 20 pesos din ng palay? Siyempre, normally, rule of thumb yan, kapag 20 pesos yan, 10 pesos ang bili mo ng palay. Kung para iangat mo ng 19, 20 pesos ang palay, kailangan bumebenta ka ng 38 to 44 pesos ng bigas. No? So, yung price control really is not dapat temporary lang temporary lang para yung productivity kasi di-discourage mo yung production. Madi-discourage sa production pag hindi kumita ang farmer para magtanim at mag-produce na mag-produce, pakitain mo yung nagpo-produce. Pag hinertail mo yung kanilang ability na kumita, yun ang problema. Ang in between dyan, yung trader. Yun ang challenge na sa government to take away the traders in between, the middlemen. So naglalagay sila ng value chain, lalagay sila ng mga processing plant. But how fast can they do this? 3 years na, ando doon pa rin yung pinoporma. Ngayon siguro yung food hub na sinasabi nila, food hub sa Clark at saka sa Sariaya, Quezon, sa North at saka sa South. Pero marami dapat na nandiyan sa mga probinsya, every province, every municipality should have a food hub para may takbuhan yung farmer, hindi sa trader. Right. So kung halimbawa pong kukonsultahin kayo ni Pangulong Marcos sa araw na ito, ginoong Kuyang Sir Danny, ano po ang una-unang sasabihin nyo sa kanya? Naka-sick leave pa naman si Secretary Kiko Lauren. 2 months ba? 2 weeks? 2 weeks. 2 weeks, oo. 2 weeks pala. Ano pong pwede nyo ibulong? Although meron Sir siyang Danny? OIC. Oo. May mga wish list kami na specific kasi tama na yung motherhood statements, Alright. yung mga gusto nating gawin, value chain process, also mga motherhood. Specific na tayo, lugar, location specific, budget specific, timetable, meron na, kailan matatayo. Hindi yung puro meeting, puro planning, puro meeting. Kailangan go to the ground na. Break drawing ground tayo. Ha? Galaw-galaw. Puro drawing ba? Galaw-galaw na. Galaw-galaw. Hindi tama na. Ang daming politika Alright. Politika. Alright. Galaw-galaw para hindi ma-stroke, ha? Para hindi ma-stroke. Exercise. Exercise. Pero, Kuya Sir Danny, dahil talagang tagos sa sikmura nga ni Juan de la Cruz ang pinag-uusapan natin, lalo yung sa issue ng bigas. Eto maisingit ko lang din. Kayo ho ba, do you agree doon po sa payo po ng Malacanang na sa mga magsasaka na isumbong itong mga yung mga nambabarat. Mga traders na nambabarat, let's say. Sila rin yun. Rice traders. Sorry, Sir Danny, or kailangan pa bang humantong sa ganun? Kailangan mga magsasaka pa? Hindi ba pwedeng yung mga DA na lang mismo tumukoy diyan? Malalagay pa sa alanganin magsasaka diyan Kailangan ibalik yung powers ng NFA para tapatan yung mga traders at bigyan ng bala, bigyan ng pera. Binaba nila yung tarifa from 35% to 15% sa bigas. So mangyari dyan, if assuming 4 million metric tons import mo, 17 billion lang ang makukuha mo. Yung ating RTL, Rice Competitiveness Enhancement Fund, 30 billion ang budget nun. 17 billion makukuha mo. Kung ibabalik mo sa 15, o sa 35% yung tariff, sa 4 million metric tons, makakakuha ka ng 40 billion. Doon mo magagamit yung pera, binaba mo yung taripa, pinigil mo yung presyo, double book ka. Double barrel ang tumama, patay yung nasa baba. Ayun, aani tayo. Merong pangatlong ani ngayong August, nag-umpisa na, mga ani na, Kasi triple cropping na, yung because of the realignment ng irrigation ng NIA, nakakaroon ngayon ng possibility yung mga irrigated areas to have a triple cropping.
yung presyo ngayon, paano? Walang bumibili ng palay. Tama. Alam, bumibili ng palay, pupwersahin mo ba yung mga trader? Sasabihin ng trader, magpapahinga muna ako, sasara muna ako, magninegos muna ako ng iba. Kasi yung mga trader, negosyante yan at kita ang hinahanap niyan. Tama. Yung mga sinasabi, wala naman silang konsyensya, dapat bilhin nila ng maganda. O hindi sabihin ng trader, ikaw bumili, kami mamili. Wala akong konsensya. Pera namin to Kuha ka ng pera mo. Ganon lang yun, negosyante. Ay, nako. Okay. The object of the business is to make money. Opo. Kung di siya mag-make money, lilipat siya ng iba. Tama. Walang bibili ng palay. Kamukha nung sa kapitbahay ko sa bukid dyan sa Nueva Ecija. Aalin na siya. Walang gustong bumili ng palay niya. Para saan siya pupunta? Yun lang. Ganon. Pupunta ka sa NFA. Punong-puno na yung bodega ng NFA. Wala naman siyang pera. Dadalhin mo pa doon sa bodega. Itatrack mo pa. gastos hektarya lang yung Siyempre, lupa mo. dagdag gastos Tatak mo yun. pa dun. Alright. Kailangan mo yung trader. Okay. Yung trader na walang konsensya. Oo, walang magagawa. Nagninegosyo yung mama. Negosyante. Magpapipigil. Kayo man. Nasila rin. Magninegosyo tayo. Alam ka naman, magnegosyo ka. Hindi naman Palugi. charity corporation. Kaya nga Tama. negosyo yan eh. Kailangan Kita rin. kikita ka. Tama. Di ba? Kikita. Tama naman. Pag hindi ka kikita, ba't magninegosyo ka? Oo. Totoo naman Alright. yun. Alright, Anyway. Sir Danny, nako. Walang katapusan to pag walang- nagkataon. Ang hiling lang namin ni Kuyang John, lalo yung gusto daw matikman ni Kuyang John, yung gatas ng kalabaw ni. Masarap ba? Hindi pa nakakatikim nun. Tsaka yung kambing. Dala ko dyan. Text me the address. Patadala ko dyan. Sige, sige. Huwag po yung kalabaw ha. Gatas lang sir ha. Diyan sa Talame. Okay, sa Salamat, Talavera. sir. Salamat po, Sir Yes, Danny. sir. Magandang umaga po. Uli. At mabuhay kayo. Good Salamat. morning, good morning. Thank you, sir. Thank Salamat you. po. Si Ginoong Danny Fausto, ang Pangulo po ng PICAFI of Philippine Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Masarap Real yung talk. Masarap yung gatas ng kalabaw. Ba't ba pinipilit mo lagi yung gatas ng kalabaw? Nagugutom ako eh. Kasi hindi pa ako nakatikim yan. Gatas ng kalabaw, gatas ng kambing. Kambing. Masarap daw yan. Kasi lagi ko lang natitikman. Gatas ng... Nang? Oh, grabe yung tawa mo. Rinig Wala ang pa. gambut. Wala pa. ako sinasabi. Wala pa. Doktor. Wala pa. Doktor, wala pa ako sinasabi. Oo naman. Ha? Excited yung rinig ka mo, masyado excitement eh. mo, rinig hanggang loob ng booth. Matindi ka eh. Ha? Ibang klase ka. Kaya mo, sige. Ito na nga sasabihin ko ano yung gusto ko. Napapasama ako eh. Pero naalala ko lang bigla with your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan at kabalitaktakan, yung sinasabi mo mong pagtuturo, nakakatakot yun eh. Actually. Alam mo kung bakit? Baka dumating tayo sa puntong magkaroon ng makapili. Yung nakabayong para ituturo. Ayun, sir, oh. Tinuturo yun. Panahon pa lang hapon yun. Sasabihin naman ng taga-DA, official lang yan. Diba? Tapos sasabihin, ito po yung nambabarat sa amin na Ito po trader. yun. Ito po yung talagang kulang na lang hingin sa amin yung palay. Asan yan? Ha? Tao ko yan eh. Di ba? Ang problema, Delikado ito, yan. inano lang natin dahil pwedeng mangyari. Ang problema niyan, baka imbis na bigas at saka palay ang isa ko, yung magturo ang isa ko. Di ba? Palungkot, di ba? Oo. Kasi sabi nga, aminado naman si Sir Danny na talagang umaabot 8 pesos, Grabe 7 yun. pesos ang kada kilo ng Pinamigay bigas mo. o Paano palay. pinamigay mo na rin? Sana hiningi nyo na lang. Hindi pa sumamaloob ng mga magsasaka, di ba? Ay, nako. O siya, sige, tayo po muna ay Inom ng magbibigay gatas. daan sa ilan po mga paalala at kakain po muna kami ng kesong gawa sa kesong puti. Masarap din yung kesong gawa sa ng kalabaw. Talagang Masarap. pinipilit mo, ha? Masarap. talaga. Gustong gusto ni Winner yan eh. Ito, anunsya lamang po natin bago tayo magtungo sa iba pang mga reports. Kabilang po sa mga nadagdag na listahan ng mga lugar po na nagpatupad po ng class suspension ang Rodriguez, Rizal, all levels, public and private po yan, Rodriguez, Rizal. Pasada Balita. Naalala ko lang, Marikina, San Marikina. Mateo Rodriguez, nag-suspend na ng klase. Suspend. Dinadaanan nun, Quezon City. Wala Wala pa ba Quezon City? Wala pa ba? Wala pa? Wala pa ba Quezon Wala City? pa. Sige. Mamaya. Kakadikit yan. San tumbling mo lang, San Mateo na. Baha ba? Hindi, may mga lugar. Hintay mo muna daw bumaha. Ay, hindi, nakatulog. O siya, sige, tayo po ay tumanggap po ng mga pagulat mula sa labas ng impilan.
Pangulong Marcos, pag-iibayuhin ba ang pagtutok sa job creation sa bansa? Alamin po natin ang kabunang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas lalo pang maging aktibo ang pamahalaan sa aspeto ng job creation. Ito ang binigyan din ng Malacanang sa kabila ng naitalang magandang resulta ng bagong labor force survey na kung saan nasa 1.42 milyong mga trabaho ang nalikha na sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas marami pang Pilipino ang nakakita ng oportunidad upang makapaghanap buhay sa bansa. Gayunpaman hindi niya natatapos dito ang obligasyon ng gobyerno upang mas magsumikap at makalikha pa ng trabaho para sa ating mga kababayan. Kabilang niya sa employment generation efforts ng pamahalaan ay ang Life Assistance Program ng DOLE para naman sa mga manggagawang apektado ng labor violations, habang meron ding National Reintegration Network para naman sa mga balikbayan na OFW, na kasama na rin dito yung Digital and Green Skills for Youth in ASEAN Initiative para naman ihanda sa labor force ang mga kabataan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, 10 araw na voters registration para sa idaraos na BSKE. Kasado na ayon mismo sa COMELEC. Tanya mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Kasado na ang 10 araw na voter registration ng Convention on Elections o COMELEC para sa daraos na barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, itinakda ito sa Agosto 1 hanggang Agis taong kasalukuyan sa buong bansa, habang inaantay ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panukalang pagpapaliban ng BSKA sa November 2026. Sinabi ni Garcia, pati ang kanilang register anywhere, anytime booths ay bubuksan sa ilang pagamutan, paliparan at transport terminals sa Metro Manila sa nabanggit na petsa. Binigyan din ng full body chip na mahirap na ipagpaliban ang voter registration ngayong papalapit. Papalapit na ang halalan dahil maaring walang kabataang 15 hanggang 17 years old ang makalahok kung matuloy ang halalan sa Disyembre. It is Patrol number 5. Ayayo pa ako para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Talabagong talagang commander ng Southern Luzon Command, opisyal lang umupo sa pwesto. Patrol 17 Jopel Peleño. Ganap nang umupo sa pwesto si Lieutenant General Cirilo Balauro Jr. bilang bagong commander ng Southern Luzon Command o SOLCOM. Pinangunahan ang change of command ceremony ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ginanap sa Camp Guillermo, Nacara, Lucena City. Bago na italaga sa pwesto, nagsilbi munang commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division si Lieutenant General Balauro at dati ring pinamunuan ang 202nd Infantry Unifier Brigade sa ilalim ng parehong dibisyon. Miyembro din siya ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991 at mayroong master's degree in National Security Administration, National Defense mula sa College of the Philippines. Kaugnay nito, pinuri naman ni General Bronner ang leadership at dedikasyon ni SOLCOM outgoing commander Brigadier General Aldwin Almase. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, COMELEC bukas sa anumang investigasyon kaugnay ng reklamo ng mga grupo ng mga obispo, retiradong general at civil society leaders. Talya nagbabalik, Patrol 5, Ayayo Pangko. Pinaimbestigahan sa National Bureau of Investigation NBI ng grupo ng mga obispo, retiradong general at civil society leaders si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at iba pang COMELEC Commissioner kaugnay sa umano'y anomalya sa kasagsagan ng 2025 midterm elections.
Partikular na rito yung pagpapalit umano sa inaprobahang software program version ng Automated Counting Machines o ACMs, pagpapadaan ng resulta ng halalan sa hindi otorisadong server at umano'y pagbura sa halos 5 milyong boto. Kabilang sa mga naghain ng reklamo ay sina Bishop Jerry Alminasa, Bishop Efraim Tendero, Mayor Benjamin Magalong, Retired General Generoso Senga, dating COMELEC Commissioner Agosto Lagman, dating Phoenix President Franklin Isaac, dating Phoenix President Edwin Fernandez, Captain Roberto Yap, Father Wilmer Tria, Attorney Melchor Magdamo, Attorney Harold Respicio at Attorney Alex Lacson. Bukas naman ang Commission on Elections o COMELEC sa anumang investigasyon na isasagawa ng NBI sa umano'y paulit-ulit na akusasyon na matagal nang pinaliwanag o sinagot ng ahensya. Ito naman ang naging reaksyon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito is Patrol number 5. Ayaw yung pangkaparosyon Pilmeto ng Lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sandali makalipas ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita ngayong araw po na ito ng Huwebes. Naniniwala ang Malacanang na walang dapat ikabahala sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng ulat mula sa kanyang pamilya na labis itong namayat habang nasa The Hague, Netherlands. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, base sa pahayag ng dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman, bagaman pumayat ang dating Pangulo ay mukhang nasa maayos naman itong kalagayan. Lalo't mismong ang dating Pangulo pa umano ang nagsabi na okay siya at hindi na rin siya umiinom ng maintenance medicine. Ganito umano ang inihayag ni Vice President Sara Duterte na maayos ang lagay ng kanyang ama. Tiniyak naman ang Malacanang na nabibigyan ng sapat na medical attention si dating Pangulong Duterte habang nasa The Hague at hindi siya pinababayaan habang humaharap sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Pasada Balita. Kain naman ng reklamong cyber libel sa Department of Justice si Senator Riza Ontiveros laban sa dating Senate witness na si alias Rene o Michael Maurilio. Bukod kay Maurilio, sinampan rin ang reklamo ni Senador Ontiveros ang 6 na iba pang itinuturing na mga DDS vlogger. Liwanag ng Senador, nagsampa siya ng reklamo dahil sa kapabayaan ng mga vlogger na ilabas ang nasabing video at magpakalat ng kasinungalingan. Sinabi ni Senator Ontiveros na ang mga taong ito sinusubukang ibaon ang totoong kwento upang malihis ang kaso at magdalawang isip ang mga testigo. Matatandaang si Maurilio ang unang tumestigo laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa seri ng pagdinig ng Senado na sinasabing pang-aabuso nito sa mga miyembro ng KOJC. Ngunit kamakailan lamang binawi ni alias Rene ang kanyang testimonya at sinabing pinwersa lamang siya at binayaran ng 1 milyong piso ni Senator Ontiveros upang idiin ang nasabing pastor. Pasada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin yung mga nawawala pong sabongero. Hingin po natin ang opinion po ng Volunteers Against Crime and Corruption ng kanila pong kuro-kuro. Nasa kabilang linya po natin ang VACC President na si Tatay Boy Evangelista. Tatay Boy, magandang umaga. Welcome muli sa DWICLU Channel 23. Tatay Boy. Yes. Good morning. Good morning, Drew. John, greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang umaga po, Tatay Boy. Salamat po, Tatay Boy, sa inyo pong pagpapaunlak muli dito po sa aming pong himpilan, no? At dito po tayo sa issue po ng mga nawawalang sabongero. At ngayon nga pong araw
kapag maganda ang panahon, marahil masisimulan na ito pong paghahanap sa mga nawawalang sabongero diyan sa bahagi po ng Taal Lake, partikular sa may Talisay, Batangas. Ano sa tingin nyo, Tatay Boy, saan nahantong kaya ang kasong ito at possible kaya na doon nga kaya talaga ang itinapon itong bangkay ng mga sabongero, batay doon sa pahayag nitong self-proclaimed whistleblower na si Dondon o si alias Totoy, Tatay Boy. Alam po nyo, this is the start of a new beginning na pag-asa para dito sa 34, officially 34 missing sabongeros, but alam natin that is close to 100 or more, no? Even sa aming information. May pag-asa, malaki ang pag-asa dahil lahat ng head agencies, government agencies now ay nagtutulungan, ano? Even asking some support from other countries like Japan, which sinabi nga nila na doon yung technology na very possible makaka-recover, no? Even against the odds, no? Bakit natin nasabi against the odds? Dahil una, nasa mga 8-story deep ang Taal Lake at medyo murky, madilim. But meron naman pala ng mga equipments, no, na run by human pero nakaka-survey, no? Nakikita parang underwater drone. So high possibility yun. May nabanggit ka kanina na baka nandito lang ba lahat or sa information namin as early as 2022, meron mga kaming nakukuhang information na hindi lahat na 100 napunta sa Taal. Kung hindi dapat puntahan nila yan sa somewhere in Calabarzon, in particular San Pablo, na tinayata may mga incinerators doon kung saan nakikirelate together with yung mga natalo o mga patay na manok, pinagsama-sama doon. Yun ang unang information namin before lumutang si Totoy. Right. Kaya nung hindi niya nabanggit yan, pero baka mas believable siya. Well, any information is always, again, subject sa validation, assessment, and summary, no? Kung paano nila ano. So, ngayon, nabigyan ng magandang pag-asa ang pamilya, nakakita ng liwanag, a golden opportunity for them and for all of us for truth, no? Kasi ang pananaw po ng VACC dito, this is similar sa crime against humanity because makita natin it was done widespread, systematically, and with impunity, no? From Marine NCR, Manila Arena, pag-aari ni Mr. Ang. Tapos nakita natin how systematic it was, no? Yung Region 3, Calabarzon, NCR, kung saan-saan ang galing, no? Kaya may systematic, yun po ang dinidiin po namin. Tatay Boy, yes, Tatay Boy, John. hindi po may iwasan na may mga lumapit po sa inyo na humingi ng tulong. Both sides. Maaring yung sinasabing may mga alam at lalot higit yung pamilya ng mga biktima. So sa ngayon, ano po ang estado? May mga lumapit po ba sa inyo at ano pong mga hakbang na ginagawa ng inyong hanay, Tatay Boy? Ganito. Ang lumapit po sa amin, yung Bakay, no? Yung pamilya ng Bakay from Tanay, saka si Inonog, yung anak niya bata na isama na nagda-drive lang. So we assisted them, but may mga referrals refer din sa DOJ, mga kaibigan natin doon. During yung first year kasi napakahirap, no? We can only do much, but we cannot summarize or assess yung mga information kasi missing person nga, missing. Then it is a cold case actually. A cold case kasi nga wala namang kidnap for ransom, wala namang demand ng pera. Until now, a golden opportunity yung paglutang ng isang direct participation akusado doon sa Manila Arena. 6 po yun, for serious illegal detention and kidnapping, which is also non-bailable. Doon kami nagpo-focus kasi mas na doon yung holdings namin.
that kahit na in the absence of yung body of the crime, yung corpus delicti, granting hindi makita, pero tatayo rin yun. Kasi una, yung may-ari na doon, at saan kinuha yung may-ari. At yung mga CCTV videos can lead doon sa kidnapping, which also non-bailable. Kaya it is a strong case, no? Kaya pwede ring i-link doon. Kasi nga, doon nangyari. At yung direct whistleblower is a conspirator, no? Kasama siya doon sa pagplano, pag-implement. Marami siyang alam. Yung conspiracy theory, the act of one is the act of all. We can consider sa amin, he is not the most guilty. Kaya baka on a high percentage tatayo to for prosecution, yung reasonable certainty of Tatay Boy. prosecution. Opo, sa makatuwid, Tatay Boy, parang sugal lang din. Sa kanya nyo ilalagay ang malaki nyong taya. Ganon, Tatay Boy? Ang hindi lang po kami, ang public opinion, public perception ay in the bar of public opinion, tila mas mataas ang porsyento na mas naniniwala ang tao kay whistleblower, no? Alias Totoy. Opo, kasi nga po detalyado yung recently it is an unfolding drama, no, or continuous revelation na nag-aantay tayo ngayon. Bakit nadidelay ang salaysay niya? Kasi nga yung case build up between law enforcement, prosecutor, and other head agencies para matibay pag sinampan nila. Kasi nga makita natin may minention siya na isang member ng ng korte, RTC level, judiciary, kung saan isa-isa makita naman natin, though may denial, pero na-identify niya. It's a retired RTC judge na now appointed sa PCSO, no, as one of the officers. Tapos tapos marami siyang binanggit na police officers, no, sa holdings namin. Medyo yung iba restricted na sa Camp Crame because of, alam naman natin, si Chief PNP Torre ngayon, yung political will is there. Kaya yun, the moment mag-corroborate yun, kahit na ilan lang doon, I think this will be a malaki ang pagkakataon na makakuha ng justisya. Tatay Boy, mukhang lumawak ang scope nitong investigation dahil mismo ang kalihim na po ng Department of Justice ang nagbabanggit na mukhang tumutuloy ito sa kaso ng illegal drugs or war on drugs dahil mukhang sa sobrang dami ng nadali at sa sobrang lawak ng kaso, mukhang nagsasanga-sanga. Anong dating sa inyo nito? Kasi may mga nagsasabi na mukhang may tutumbukin na naman at yung dating tinutumbok nito, syempre, kung sino yung nagpatupad ng war on drugs na administration. Anong dating sa inyo nito, Tatay Boy? On a very high percentage, that is also possible. Kaya nga sinabi ko earlier, this is tantamount o parehas, similar sa crime against humanity. Bakit? Tama ka, malawak, systematic, at ang targeted dito, group of people, no? Katulad dito, yung mga nagchochope, sabongeros, at doon sa war on drugs naman, nilig, of course, yung war drugs, no? So malawak, systematic ang nangyari po dito sa missing sabongeros, numbering to 100, no, or more. Kaya makikita po natin dito may similarity, no? Yung template, yung kumbaga sa yung molded template is somehow similar. Kaya dapat maging comprehensive at intensive ang pagtutok dito in relation dito, no? War on drugs and missing sabongeros. When we say intensive, comprehensive, lahat talaga ng government agencies, head agencies should work hand in hand, magtulungan. Kaya possible. Alright. So, at binabanggit nga natin at nakikita naman natin na Tatay Boy, aminin natin at hindi na
matindi ang kalaban dito. Mabigat. Mabigat yung itinuturo niyang isa sa pinakautak at ito yung si Charlie Atong Ang. So, paano ang labanan dito, Tatay Boy? Hindi ko maano kung paanong word lang babanggitin ko eh. Mahaba pa to, di ba? Mahaba pa to at mukhang matagal na proseso pa, Tatay Boy. Ang tingin ko, mapatagalan, mahabang proseso, simply because una, yung mga kinonsider ng akusado, no? Gretchen, Suspect. Barreto. Suspect. Yes, allegedly. At kinonfirm naman na kinukonsidera sila na they are all billionaires, financially equipped, maraming tao, maraming koneksyon sa 5 pillars ng criminal justice system. Isa-isahin po natin. Unang-una, yung koneksyon nila sa law enforcement matindi, sa prosecutors, sa all levels ng court, yung trial courts, and even sa Court of Appeals and Supreme Court. Kaya pinangunahan na nga ni SOJ na kausapin, mag-round table talk sila na ito dito tumatakbo. So yung 5 pillars ng criminal justice is influence dito sa perceived to be the mastermind. But yung public opinion talaga malaking bagay yan. At yung perception ng mga tao na dapat may rule of law at nakikita natin immediate action, may resulta at accountability. Kasi po pag ito medyo na-dribble o and also pala, baka makalimutan ko, yung mga akasado has all the money to pay all the best of the best lawyers dito sa ating bansa. Kaya makita natin, umpisa pa lang may demolition na. At kaya nga, but then at the end of the day, yung in the bar of public opinion, malamang sa ngayon, natatalo na sila. So, let's say granting, ma-acquit sila lahat. Pero sa mata ng tao, hindi sila makakaano doon. Yung public opinion will be against them. So malaki ang laban talaga, mahirap at may mga nakakausap ako talagang bilyunan ang lumalabas na pera lahat at yung political connection is there. But then for truth, justice, nandiyan ang media as guardians of truth, na dito naman kami. But we can only do much. Kaya ang panawagan ko sa pamilya, number 1, para sa ating lahat, let us not give up on this. Never give up. Nandiyan po yung haluan natin ng dasal, patience, yung pasensya. Ako, it took me 13 years ang laban ko just to get that promulgation. 13 years po, kayo, maglilibang taon. Yun yung mga virtues na niyakap ko na tuloy ang laban para sa ating mga mahal sa buhay. At it is your duty, the media, us to speak in behalf of the dead. Dahil pagpatay na, hindi na nakapagsalita po yan. For justice, ituloy natin ang laban na to. This is a golden opportunity. Mayroong isang lumabas na we feel ma-admit siya anytime sa Witness Protection Program based on his testimony, yung sworn statement, natatagalan, okay lang natatagalan because of the case build-up to that will lead sa conviction, reasonable certainty of prosecution. And later on, conviction. Let's wait. Unfolding. Tatay Boy, bukod po kay alias Totoy, meron pa po ba kayong inaasahan na isa pang whistleblower o madaragdagan pa itong mga testigo na ito? Sa information kahapon, may mga pumasok, yung isang colonel or other uniformed personnel mukhang magte-testify na ito, not 1, not 3, baka more. At meron pa siguro magko-corroborate yan. Yung naririnig ko, yung Mr. Brown, alias Mr. Brown. Si Brownie. Oo, isa yun. So, hindi naman kailangan maraming mag-corroborate. Pero the more, mas to strengthen the case, ito medyo malaki ang pag-asa ng natin dito na makakuha ng hustisya yung mga
what they truly deserve. No? Biro mo, 34 missing persons or more. Yun yung recorded, yun yung mga nagpursige, yun yung nag-file ng cases. But nung una nga, 39 ang alam namin. Ngayon talaga, totoo, lumalabas. Kasi marami ring mga lumalapit po sa amin na missing persons. No? Hindi namin malaman kung related, pero panay cold case, no? Diyan sa Calabar Zone. Yun, at natapon lang dyan sa Lucena, yung isa taga Bicol hanggang ngayon, nag-o-offer ng ano. Kaya nga, ang VACC po nananawagan sa leadership, please create a center for missing person na walang gagawin po ito kung hindi pumokus sa missing person, especially pag mga cold cases. Yung mga, ang hirap po na pagdaanan ko po yan. Ang hirap talaga, ang hirap paliwanag. Hinahanap mo yung anak mo, hindi mo alam. Sa umaga, hindi ka makakatulog talaga. Ito, ako 7 days lang. Halos nagsasalita nga raw ako mag-isa doon. Parang natutulala ako kung ano na pinagsasabi ko. Dahil wala nga akong tulog. Ito, imagine, 4 years. Alright. Pero, wag na natin sila bigyan ng false hope. Noong una kasi, ang mga interviews natin, panalita natin, parang hindi natin masabing patay kasi missing nga talaga. Pero this time, alam naman natin, wala na talaga, no? But then, ang atin lang, makuha lang yung mga, mga skeletal remains. Alright. With that, Tatay Boy, as always, maraming salamat sa pagkakataon. Bukas ang himpilan ng programang ito for update po sa mga ikangay sinusundan ninyong mga kaso. Thank you so much, Tatay Boy. Good morning. Good morning. Ingat po kayo. Ingat po kayo, Tatay Boy. Salamat po. Drew, John, maraming salamat sa inyo. See you again. Mabuhay po kayo. Salamat. Good morning. Good morning. Alright, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista po ang inyo pong napakinggan at natungayan ang Pangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Pasada Balita. Anong tumatak sa'yo? Ha? Anong tumatak? Crimes Against? Crimes Against Humanity. Ang dami, no? At saka yung binabanggit niya kung meron niya isinalang sa incinerator. Saan lugar yun? Sa Laguna? Oo, yata. San Pablo? San Pablo. Kung bukod pa yun doon sa 34. Kasi ang alam kong bilang dyan, 100 plus. 100 daw. Diba? Etong missing, 34. Paano yung hindi pa naiuulat? Paano yung mga hindi nasabi? Paano yung mga nadamay? Diba? Abangan natin mamaya sa anong oras ba pupunta si SOJ? Talisay, Batangas. Ang alam ko, alas 10 sisimulan. Depende sa Depende sa lagay ng panahon. Maulan Kasi nag-ocular na yung PCG na monitor ko kanina. Sige, mamaya antabayanan po natin ng mga update sa atin pong pagbabang patient transport vehicle sa Las Piñas ang PCSO at nag-aabot din ng mobility aid sa mga residente ng Cuenca, Batangas. Kung hindi pa, sabay-sabay po nating alamin sa report ni Angelo Baineo. Nag-donate ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng isang patient transport vehicle sa lungsod ng Las Piñas noong June 27, 2025 sa isang seremonyang ginanap sa munisipyo. Pinangunahan ni na First Lady Lisa Araneta Marcos at PCSO General Manager Melke Hadis Robles ang turnover at tinanggap ito ng may pasasalamat ni Mayor Imelda Aguilar. Ang donasyong ito ay bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO na layuning mapabuti ang access sa serbisyong medikal sa buong bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot na sa 680 PTV units ang naipamahagi para sa kapakanan ng kalusugan ng mga Pilipino. Samantala, nagpaabot ng mobility at assistive aids ang PCSO sa mga residente ng Cuenca, Batangas noong June 30, 2025. Yan ay bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility o CSR program. Kabilang sa mga donasyong ibinigay ay mga wheelchair, walker, tungkod, saklay at nebulizer para sa mga may pangangailangang medikal at may kapansanan. Pinangunahan ni PCSO Assistant General Manager Arnel Casas ang turnover ceremony na ginanap sa Conservatory Building sa Mandaluyong City. Tinanggap naman ni Angelo Vicencio, kinatawan ni Mayor Alexander Magpantay ang donasyon at nagpaabot ng pasasalamat para sa suporta ng PCSO. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagtulong ng PCSO sa layunin ng pamahalaan tungo sa isang mas inklusibo at mahabaging bagong Pilipinas. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa?
Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Nasino Pasada Balita. Na oras po na ganap ng alas 7:31 na po ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng mga pumapasadang balita. Nangako na ng suporta ang Duterte Block ng Senado na tinatawag na Duterte 7 para sa pananatili sa pwesto ni Senate President Francis Keys Escudero sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Ito ang kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagsasabing nakapirma na siya o lumagda na siya sa ipinaikot na resolusyon na nagpapatunay ng pagsuporta kay Escudero para sa Senate presidency. Gayunman, hindi pa aniya batid kung lumagda na rin sa resolusyon ang iba pa niyang kasamahan sa Duterte 7. Ang Duterte 7 ay binubuo bukod kay Senador De La Rosa, binubuo rin ito nina Senators Christopher Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Aimee Marcos at ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Kasabay nito, nilinaw ni Bato na walang inialok sa kanila na committee chairmanship kapalit ng pagsuporta kay Escudero. Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Pero in principle, kami, Duterte Block, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Keys Escudero. Wala man kong hiningi, wala man rin pinaramay sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, yung nakikinig siya. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pasada Balita. Wala pang kasiguraduhan si Palace Press Officer Claire Castro kung nakarating na mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mistulang pagtatampo ni dating Ilocos Governor Luis Chavez Singson. Gayunman, tiniyak ni Undersecretary Castro na hindi nakakalimot si Pangulong Marcos. Reaksyon nito ng Malacanang sa pahayag ni Singson na tila may Alzheimer's na ang presidente dahil hindi na siya kilala matapos ang eleksyon. Sinabi pa ng dating gobernador na hindi na niya muling susuportahan ang mga Marcos. Ayon kay Yusek Castro, baka hindi lamang nakakapag-usap ang Pangulo at ang dating gobernador. Nanggaling rin naman kay Singson na dati maganda ang kanilang relasyon. Pasada Balita. Sa mga nagtatanong po, opo, ito po, meron pong nadagdag na listahan pero ito po ay sa bahagi po ng Visayas. Wala po pasok, walang face-to-face class dyan po sa Matag-Ob National High School Information System. Sa Leyte po ito, sa Leyte. Dahil sa pag-ulang dala rin po ng habagat. Kanina rin sa binabanggit po natin sa Patnanungan, yan po ay dahil po sa mataas na heat index kaya po sinuspende ang klase ngayon pong araw. Pasada Balita. Samantala, isinulong ni House Speaker Martin Romualdez at Leyte 1st District Representative
ang panukalang naglalayong baguhin ang sistema ng pambansang budget upang hindi masayang at matiyak na nagbubunga ng konkretong resulta ang pondo ng bayan. Sa ilalimaan niya ng House Bill No. 11 o ang Budget Modernization Act, minumungkahin na ng paglipat ng gobyerno sa cash-based budgeting system. Layunin ng panukala na pabilisin ang paghatid ng serbisyo ng pamahalaan, alisin ang pag-aaksaya ng pondo at gawing mas madali ang pagbabantay at pagsusuri sa lahat ng transaksyon ng gobyerno. Iginit din ng kongresista mula Leyte na mahalaga ang bawat sentimo ng national budget, kaya't marapat lamang na magamit ito ng mabilis, tapat at may malinaw na resulta para sa mga Pilipinong nangangailangan. Target din anya ng Budget Modernization Act na tugunan ang matagal ng problema sa public spending, kung saan nauobliga ang pondo pero hindi naman nagagamit at nagiging dahilan ng pagkaantala ng mga infrastruktura, paghinto ng mga programa at hindi na ipamamahaging tulong. Samantala, pagbabawal naman sa panukala ang paggamit ng lump sum o special purpose funds na walang malinaw na deliverables at time frames. Pasada Balita. Samantala, walang dapat ikabala ang mga pasyente hinggil sa reklamo ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. or Incorporated kaugnay sa pagtanggi ng ilang miyembro nito na tumanggap ng guarantee letters mula sa mga indigent patient. Sa panayan ng DWIZ, tiniyak mismo ni Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa na isolated case lamang ang insidente sa ilang pribadong ospital na tumanggap ng GL mula sa mga naturang pasyente. Kinoconsolidate pa anya nila sa Region 4A ang payments na aabot sa kalahating bilyong pisong pondo sa mga ospital sa Batangas. Alam mo, mahirap magsisihan, ano? Pero ito, kinoconsolidate. At tinanong ko yung Region 4A na director namin, sabi niya ang turnaround time nila ng pagbabayad ay 3 months. At nakabayad na raw sila. 500 million sa mga ospital dyan sa Batangas. So, yung mga remaining, malamang, yan daw yung mga may kulang na documentary requirements. Kaya hindi rin mabayaran. Kasi nga, pag yan ay nabayaran, makukuha kami. Kaugnay nito, pinaalala rin ng kalihim sa mga private hospital na may umiral na anti-deposit law para sa mga emergency situation sa mga pagamutan. Kahit private, meron tayong anti-deposit law, parang gano'n, na dapat hindi tanggihan, lalo na kung emergency. Okay. Sa elective operation po yan. Kung elective yung cost ng admission, ibig sabihin nun, pwedeng maghintay. Pag emergency po, bawal, kailangan bigyan ng tamang lunas at hindi i-deny kung emergency. Yung nakasaad dun sa batas, kailangan emergency case. Yan po ang tinig naman ni Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Babahala naman si Senator Christopher Bongo sa impormasyon na ilang pribadong ospital ang tumanggap ng guarantee letters o GL na magiging kabawasan sana sa hospital bills ng mga indigent patients. Ayon sa Senador, nauunawaan niyang mahihirapan mag-operate ang isang ospital kung marami pang collectibles o singilin na dapat ay magagamit nilang pambili ng supplies at pambayad sa mga medical personnel. Sunod nito, umapela ang mambabatas sa Department of Health na agad itong bigyan ng pansin at isettle, ayusin, plansyahin ng mga bayarin sa private hospitals. Sa impormasyon ng Senador, umabot na sa 530 million pesos ang utang sa mga pribadong ospital sa pamamagitan ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Kinwestiyon din ni Go ang DOH kung bakit matagal ang bayaran at kung saan nagtatagal. Yan na nga, binanggit na nga po ni Secretary Ted Herbosa. Pinaalala rin ng mambabatas na pera pa rin ng taong bayan ang pondong ginagamit ng gobyerno na dapat lamang ibalik sa tao sa pamamagitan ng maayos na medical assistance. Pasada Balita. Natala sitwasyon ng mga Pilipinong seafarer na sakay ng barkong sinalakay ng mga rebelding Houthi, ikinabahala ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Nabahala si Senator Raffy Tulfo sa ulat na pag-atake ng Houthi rebels sa Greek-owned bulk carrier
Eternity Sea kung saan lula ng ilang Filipino seafarers habang lumalayag sa Red Sea malapit sa baybayin ng Yemen noong July 7. Agad na nakipag-ugnayan Senator Tulfo sa Department of Migrant Workers para alamin ang kalagayan ng ating mga kababayang marino na sakay na naturang barko. Sinabi niya ni Secretary Hans Leo Kakdak na nakadeploy para sa isang mission sa ilalim ng UN World Food Program ang naturang barko kung saan may dala itong grain cargoes at papunta sana ng Jeddah, Saudi Arabia para sa refueling bago ito lusubin. Sinabi ni Kakdak na 21 sa 22 crew ng Eternity Sea ay mga Pinoy, kabilang na ang kapitan, pero sa ngayon wala para opisyal na kumpirmasyon kung ilan ang nasawi, nasugatan o nawawala. Gayunman, kasalukuyan na itong binavalidate ng ating defense attaché sa Bahrain, sa UK Maritime Trade Operations at sa mga principal ng barko na Como Ship at LMA status marine. Bilang precautionary measure, sinuspindi na ng DMW ang pagdedeploy ng nitong LMA status maritime ng Filipino seafarers sa kanilang mga barko. Sinabi ni Senator Tulfo na sa DMW na ipagpatuloy lang nila ang kanilang ginagawang verification at investigation upang agad nang maipaabot ng ating gobyerno ang tulong sa mga seafarer na nangangailangan at makapagkasa ng rescue operations para mapanatag na rin ang kalooban ng kanilang pamilya. Dagdag pa ni Tulfo dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga barko sa Red Sea sa nakalipas na 2 taon, dapat ikonsidera ng DMW ang pagbabawal ng deployment ng mga Filipino seafarers sa mga barkong dumadaan dito at mailipat na lang sila sa mga barkong dumadaan sa mas ligtas na rutang pandagat. Nangako si Tulfo na patuloy niyang imomonitor ang development sa insidenteng ito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIC Patrol Report. Iba pa rin balita, sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga rekomendasyon ng Local Water Utilities Administration o LUA para sa kumpanyang Prime Water. Ito'y matapos imbestigahan ng kumpanya dahil sa kabi-kabilang reklamo sa mababang kalidad ng serbisyo, kabilang na ang mahinang supply ng tubig at mataas na singil. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, inaral mismo ng Pangulo ang report ng LUA bago nagdesisyong sang-ayunan ang rekomendasyon ng ahensya. Gayunman, tumanggi muna ang Malacanang na idetalye ang nilalaman ng LUA report dahil mas prioridad niya ngayon na aksyonan ang hinaing ng mga nagre-reklamong customer. Pasada Balita. Umabot na sa halos 4,000 foreign national na sangkot sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa ang naipadeport na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay PAOK Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz, resulta ito ng mas pinigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga illegal na Pogo. Sinabi ni Yusek Cruz na sa mga isinagawang raid, katuwang ang NBI at PNP at DOJ, naipasara ang malalaking Pogo compound kabilang na ang mga hub na may kinalaman kay Alice Guo sa Pampanga at Cebu. Karamihan anya sa mga naaresto, mga dayuhan na sangkot sa illegal na krimen tulad ng human trafficking, scamming at illegal detention sa mga Pogo facility. Sa ngayon, may tinatayang 500 katao pa ang nasa kustodiya ng PAOK. Pasada Balita. Madalas suportado ng karamihan ng mga Pilipino ang 20 peso per kilo rice program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa isinagawang survey ng Publicus Asia, 78% ang nagpahayag ng kanilang suporta sa naturang programa. 58% ang pabor sa wage increase, 55% naman ang suportado ang pagsasagawa ng BARM parliamentary elections. Kabilang din sa mga hakbang ng administrasyon na sinuportahan ng mga Pilipino ay ang courtesy resignations na mga miyembro ng gabinete na may 48%,
impeachment ni Vice President Sara Duterte 46% at pagdinig kaugnay sa fake news 45%. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa simula nitong Hunyo 27 hanggang 30. Pasada Balita. Babalik po muli ang Pasada Balita makalipat na pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang sinasabing korupsyon sa bansa. Batay ito sa pinakuling survey na isinagawa ng Publicus Asia kung saan 21% ng mga respondent ang nagsasabing ang pagkakaroon ng korupsyon sa bansa ang kanilang pangunahing concern. Sinundan ng usaping pang-ekonomiya at inflation na kapwa may 11%. Lumabas sa survey na nangungunang alalahanin sa household level ang presyo ng mga bilihin at serbisyong pangkalusugan, habang pangunahing concern naman ng mga mas nakababatang Pilipino ang kahirapan sa paghahanap ng trabaho at pagiging unemployed. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa mula nitong Hunyo 27 hanggang 30. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Nabawasan ng kaunti ang utang ng Pilipinas matapos maitala ang mas malaking debt payment ngayong taon kaysa noong nakaraang taon. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, tumaas ng 16.04% ang debt payments ng bansa, katumbas ng halos 80.05 billion pesos noong Mayo. Mas mataas ito sa binayarang utang ng Pilipinas noong Mayo 2024 na halos 69 billion pesos. Samantala, nasa 375.4 billion pesos naman ang binayarang utang ng bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, mas mababa kaysa 1.22 trillion pesos na naitala sa kahalintulad na panahon noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Hindi bababa sa 111 katao ang namatay sa nangyaring pagbaha o biglang pagbaha sa Texas, US of A matapos umapaw ang Guadalupe River. Ayon sa mga lokal na pag-uulat, nasa 70 sa mga namatay ang naitala mula sa Kerrville. Kabilang na isang ama na iniligtas ang kanyang pamilya matapos matrap sa loob ng kanilang mismong tahanan. Nasa 27 sa mga nalunod, mga babae at ilang staff mula naman sa Summer Retreat Center na Camp Mystic. Samantala, hindi bababa sa 100 nawawalang individual ang patuloy pa ring hinahagilap hanggang sa mga oras na ito. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alex Ayala sasabak sa National Bank Open sa Canada. Alamin po natin ang sports. Yan ang update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Muling ibabandera ni Filipina tennis sensation Alex Ayala ang watawat ng Pilipinas sa National Bank Open sa Canada. Kasunod na makasaysayang debut sa Wimbledon noong nakarang linggo, sasabak ang 20 anyos na tennis player sa nasabing torneo sa ika-26 ng Hulyo sa Canada. Sa harap nito, makikipagbakbakan naman siya sa US Open na gaganapin sa ika-24 na Agosto hanggang ika-7 ng Setyembre sa New York, kung saan siya ang naging first Filipina Junior Grand Slam champion noong 2022. Kasalukuyang nagpapahinga muna si Alex Ayala matapos ang back-to-back na tennis campaigns sa French Open at Wimbledon. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitang tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Tubig ang pangunahing source ng hydration natin lalo na sa panahon ng tag-init. Pero, alam nyo ba na ang sobrang pag-inom nito nakakasama rin? Ang labis na pag-inom ng tubig maaaring mauwi sa tinatawag na water intoxication o hyponatremia. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Na kung saan
bumababa ang sodium level sa katawan at nagsasani ng electrolyte imbalance. Sinisiguro ng sodium na gumagana ng maayos ang cells at nagdadagdag ng flexibility sa kalamnan. Ito rin ang nagbabalanse ng mga fluids sa ating katawan. Dala ng sobrang tubig, hindi na ito makokontrol ng katawan kahit lalabas ito sa tissues na magdudulot naman ng pamamaga ng ibang organ, lalo na ng utak. Ilan sa sintomas na mararamdaman ang pagkahilo, pananakit ng ulo, mataas na blood pressure, panlalabo ng paningin at panghihina. Ayon sa mga eksperto, uminom ng tubig base sa pangangailangan at laging tatandaan, ang taong may alam, ligtas sa kapahamakan. Pasada Balita. Simple lang naman ang sabi, di ba? Simple lang naman ang kasabihan. Lahat ng sobra, masama. Bawal talaga pag sobra. Ay, yung sobrang pagmamahal, bawal din yan. Ay, may hugot daw, winner. Laging tatandaan. Sa bawat tawa, may pera. May pera. Sana na tayo. Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Agad ng mga bata ni Reno. Itong tambalang Chares. Pwede ba ilipat ito? Nadidistract ako. Nadidistract ka ba? Oo. Ewan ko dito kung nakikita ko si Anton eh. Ewan ko lang kung ma-distract ka ba dito. Distract as in distraction o destroy. Tambalang Chares masaya sa pagiging third placer sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pero hindi po Chares ang kanya pong... Charush. Charush pala. Alamin po natin ang Charush na balita, showbiz balita, mula kay Bini Anton. Good morning, Papa John at Papa Drew. Oy, naku ha, may nabalitaan ako. Nagsiselos daw si Papa Drew kasi lagi na lamang daw si Papa John ang binabanggit ko. Ay, ang hirap naman itong buhay na ito. Pag-aagawan ka nga, matatanda naman ang nag-aagawan sa iyo. Ay, nako. Anyways, ay balitang showbiz. Bukas wala ka na. Bala ni Charlie Fleming at Isner Ranolio sa kanilang third place win sa katatapos lamang na edisyon ng Pinoy Big Brother. Walang inaasahan si Charlie sa kanyang pananatili sa bahay ni Kuya at para na rin siyang naging big winner dahil sa pagmamahal ng kanyang mga kapwa housemates. Samantala, nagpapasalamat naman si Isner sa suportang ibinigay sa kanila ng kanilang mga fans. Magugulat ang sinasabi na immature si Charlie habang playing safe naman si Isner. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nakilala ang dalawa bilang mga breadwinner ng kanilang mga pamilya kung saan ginamit na rin ni Isner ang PBB house ni Kuya para maipaalam sa publiko ang advocacy ng LGBT plus community. Samantala, inaasahan namang sasama ang tambalang Chares at kapwa nila housemates sa isang reunion event sa Araneta Coliseum sa darating na Agosto. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako ang long hair na si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pansin ko nga long hair siya eh. Kaya lagi naka-long sleeve siya eh. Mahaba buo sa kiligili. Kaya pala. Samantala, good news tayo. Good news, kapwa inilunsad ng DOST at TIP o Technological Institute of the Philippines ang solusyon para maiwasan na ang duck calling sa mga duck farm. Paliwanag ng DOST at TIP, isang laking pato lang ang kailangan kada 7 babaeng pato para mapanatili ang kalusugan ng isang grupo nito. Para ma-maintain ang ratio na ito, nagsasagawa ang mga duck farmer ng duck calling o manual na pagtatanggal sa mga sobrang lalaking duckling dahilan para ma-stress ang mga bagong pisang sisiw. Ito ayon sa DOST at TIP, ang gustong wakasan ng kanilang agricultural innovation na tinatawag na Egyo Type, na kayang alamin ang kasarian ng mga itlog ng pato bago pa ito mapisa. Dahil dito, kapwa mababawasan ang posibilidad ng wasted resources at ekstrang gastos kasabay ng ethical na pagligtas ng mga sisiw mula sa nasabing calling. Pasada Balita. Lindol, nagtatago rin yung mga yan eh. Dahil? Duck cover and hold. Oh! Tuwing linggo.
Pero sa usapin ng Pato at saka Bibe, naalala ko yung sindikato sa mga sabungan. Ay, oo nga, yan na naman Tuloy tayo. pa natin? Ha? Tuloy pa natin? Wala tayong oras. Kaya yata may mga nawala. Booking yung sindikato. Chope. Oo. Chope. Walain mo. Kaya pala wala na rin. Inilaban yung Pato. Oo. Nanalo. May tumaya. May tumaya eh. Ang tindi naman nito. O siya, eto, bago tayo magpaalam, batiin po muna natin ang isa pong maligayang kaarawan, ang ating pong DWIC Tech staff sa Cebu. Happy birthday kay Miss Cleo Verdiho. Sarap daw ang lechon dyan, Sa, Lechong Cebu. Ayan, Ay, ikaw nagsabi, hindi ako Lechong Cebu. Yan. Kuya Alan, Kuya Luigi. Naman. Alam mo naman. Dito lang kami, gedli-gedli O siya, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Leo Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nazino. Johnny Bañez. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na nandyan na po sila, Karambola.